Napansin mo ba na kapag ibinigay mo na lahat sa lalaki, parang lalo siyang lumalayo? Pero kapag natutunan mong mag-detach at piliin ang sarili mo, bigla siyang nagiging interesado ulit. Bakit nga ba ganito? Unang katotohanan, hindi nawawala ang lalaki dahil sobra ang pagmamahal mo. There is a reason or psychology behind this na pag-uusapan natin ngayon. Nawawala siya dahil sa sobra mong attachment. Baka minsan nami-misinterpret mo dahil sobrang mahal ko tong lalaki na to. Kaya palagi kang nakademand sa oras niya, sa panahon niya, sa attention niya, gusto mo palagi siyang nandyan. Kapag ginawa mong sentro ng mundo mo ang isang tao, nawawala ang misteryo, ang challenge at ang thrill. At doon, nagsisimula siyang lumayo. Alam mo kasi kung palagi kang available, wala nang dahilan para isipin ka ng lalaki. Remember that the more they think of you, the more they fall in love. So, bigyan mo ng chance na isipin ka ng tao or ng lalaki na or ng kapartner mo. Kasi kung palagi na lang alam niya ang ginagawa mo, palagi kang nakapost sa Facebook mo or sa social media mo, anong nangyayari sa buhay mo, wala nang mystery, wala na siyang iisipin. Kung halimbawa hindi ka nagpo-post o hindi ka nag-update anong nangyayari sa'yo, binibigyan mo siya ng chance na mag-isip, ng thrill, ng challenge, ano kayang ginagawa niya? Ano kayang something? So, bigyan mo ng chance na isipin ka ng lalaki para lalo siyang maging interesado sa'yo. Kasi nakakawalang gana kung palagi niyang alam kung anong nangyayari sa'yo, di ba? Not to the point naman na hindi ka na mag-update. Ang sinasabi ko lang is may konting mystery sa relationship nyo para konting challenge, hindi yung palagi na lang, alam ko na yan, alam ko na ginagawa niya. So, parang wala nang challenge, di ba? Bakit nga ba ganon? Iyon ang pag-usapan natin. What is the psychology behind this? Una, dahil ang utak ng tao, lalo na ang lalaki, ay naghahanap ng uncertainty. Ano ba uncertainty? Parang yung mystery, yung challenge, yung parang kilala ka niya pero parang hindi pa, yung ganon, hindi yung buong buo nakikita niya na sa'yo everyday, lahat na nakikita niya sa'yo, wala ka nang totally tinatago. So yung lalaki parang mas challenge yan sa sa nag-iisip siya talaga na ano pa kayang meron siya, ano pa kayang ginagawa niya, ano pa kayang mga skills or mga talent meron siya. Yung mga ganong meron siyang dapat isipin pa. Hindi lahat ay available all the time. Tapos, mas na-attract sila sa isang babae na may sariling buhay, yung may sariling pangarap, hindi nakadepende lang sa kanila para sumaya. Alam mo, napaka-importante nito na palagi ko nga itong sinasabi sa mga kabataan na babae na wala pang asawa, na kung mag-aasawa sila, wag nilang i-give up ang kanilang mga career. Kasi you never know what will happen. Hindi porke pinakasalan kayo ay habang buhay na yon or magiging, alam mo yon, walang nakakaalam kung anong mangyayari in the future. So, palagi kang nasa safe side kung ano man ang mangyari sa relationship nyo. Good kung talagang okay, talagang magtatagal, talagang kayo na for the rest of your life. Paano kung hindi? Tapos wala kang trabaho, wala kang career, hindi ka makatayo sa sarili mo, ni sarili mo hindi mo mapakain. Tapos may mga anak na kayo. Tapos talagang hindi pala siya yung karapat-dapat na lalaki sa'yo. At nasa worst situation ka na kailangan mong lumabas doon sa situation na yun, hindi ka makalabas kasi wala kang career, wala kang trabaho, wala kang pera, hindi ka na hindi mo kayang bitbitin ng mga anak mo para tumayo sa sarili mo, na kahit na hirap ka na sa sitwasyon, na kahit sinasaktan ka na, or worst comes to worst na kailangan mo na talagang iwanan yung karelasyon mo pero hindi mo magawa dahil wala kang career, wala kang sariling pera. So, hanggat maaari, total modern naman na tayo ngayon, lahat,
nagtatrabaho, both partners or both husband and wife is nagtatrabaho, na mas maganda kung ma-maintain mo ang career mo. O kasi mas na-attract yung guy sa babaeng ang confidence is napakataas at independent din. At saka syempre, mafe-feel nila na ito ay magiging katuwang ko sa buhay, hindi siya magiging pabigat. Attachment versus love. Ano nga ba to? Maraming mga babae ang napagkakamalang love ang attachment. Pero ang totoo, kadalasan ito ay takot. Takot maiwan, takot hindi mahalin, takot mapalitan. So itong mga to, kapag naramdaman to ng lalaki, kasi insecurities na to eh. So sobrang insecure mo na dahil sa sobrang takot mo na mawala siya, naiwanan ka, kung ano-ano na ginagawa mo hanggang masira na yung tiwala, yung selos mo maya't maya na, tapos andyan na yung tawag ka ng tawag, or kung ano-ano na ginagawa mo dahil sa nararamdaman mo na to. So parang andyan na yung lalabas na parang nasasakal na yung lalaki, tapos nakikita niya na parang sobrang insecure mo na. At kapag naramdaman ng lalaki yung takot na to, nawawala yung respeto tsaka yung attraction. Number 1 yung attraction, kasi hindi naman kayo nagsimula ng ganyan eh. Nung nagsisimula pa lang kayo, lahat puro saya lang, lahat light, walang stress, walang arguments or walang pinag-aawayan. So if ever magmuni-muni ka, paano ba kayo nagsimula? Ano ba yung nagustuhan niya sa'yo? Bakit siya na-attract sa akin? Anong behavior or anong qualities? Anong qualities ang meron ka nung nagsisimula sa'yo? Kayo, kaya siya naakit sa'yo. So pag yun lahat nawala at napalitan ng takot kasi at insecurities, wala na, kasi mararamdaman yun ng lalaki, parang iba na. So nababawasan na yung attraction niya sa'yo kasi hindi na ikaw yung babae na na-attract siya. Ayan, ngayon pag-usapan naman natin, ano ba talaga ang power nitong hindi ka masyadong attached sa partner mo, yung hindi ka talagang nakadepende sa kanya. Hindi ibig sabihin ng detachment ay malamig ka o nagmamaldita ka o naglalaro ng games. Ibig sabihin lang nito ay pinipili mong unahin ang iyong peace of mind. Hindi mo na hinahayaan na ang halaga mo ay nakabase kung sino ang kasama mo. Andyan yung importansya ay para sa sarili mo. Alam mo na may halaga ka. Hindi lang para sa iba, kundi para sa sarili mo. At kayang-kaya mong sabihin na mahal kita, pero hindi kita kailangan para maging buo. Kapag marunong kang mag-detach, hindi mo na siya kinukulit kung bakit hindi siya nagte-text, or hindi ka na intay ng intay sa kanya, papansin ng papansin sa kanya, kasi confident ka sa sarili mo na kaya mong pasayahin ang sarili mo kahit wala siya. Hindi mo na sinusuko ang sarili mong priorities para lang sa kanya. Oo, committed ka sa relationship nyo, pero focus ka rin sa mga priorities mo at sa goal mo at sa personal development mo. Hindi mo na pinipilit ang relasyon kapag siya mismo ay hindi nag-e-effort. At doon nagsisimula ang magic. Bakit? Dahil ang isang babaeng confident, may standards at marunong pahalagahan ang sarili niya ay unforgettable. Hindi siya ang naghahabol sa lalaki, kundi siya ang hinahabol. Kaya kung pakiramdam mo sobra kang nagbibigay at kulang ka pa rin sa nakukuha sa relasyon nyo, baka oras na para piliin ang sarili mo. Tandaan, ang tunay na pagmamahal ay hindi desperado. Ito ay malaya, buo at may respeto. Kung gusto mo pa ng mga ganitong psychology tips tungkol sa love at relationships, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para lagi kang updated. Maraming salamat po, hanggang sa susunod na video.